Isang hamak na anino ka lamang, Paula. Binabayaran ka para magpanggap, hindi para maging tunay na ina. Ang boses ni Doña Everly ay parang lasong humihiwa sa katahimikan ng mansyon. Habang hawak ni Paula ang duguang damit ni Ellen, napagtanto niyang ang pag-ibig na kanyang binuo ay isang marahas na kasinungalingan. Magsisimula na ba ang kanyang pagbawi? O habang buhay na siyang malulunod sa limot? Sino nga ba ang tunay na biktima sa larong ito? Huwag mong isipin na dahil kamukha mo si Ariela, magiging bahagi ka na ng pamilyang ito. Isa ka lang bayarang yaya na may magandang mukha, Paula. Isang anino na dadaan at mawawala rin kapag nagsawa na ang anak ko sa laro-laro ninyong ito. Ang boses ni Doña Everly ay tila isang matalim na labaha na humihiwa sa malamig na hangin ng pasilyo. Bawat salita ay may kalakip na lason, bawat kataga ay punong-puno ng pag-alipusta na tila ba ang mismong paghinga ni Paula sa loob ng mansyong yon ay isang kasalanang hindi mapapatawad. Sa labas ng pinto ng study room, nakatayo si Paula. Hawak niya ang isang tray kung saan nakapatong ang 3 mangkok ng mainit na tsampurado, ang paboritong merienda ng mga bata na masaya niyang inihanda sa loob ng mahabang oras. Ang usok na nagmumula sa tsokolate ay nagdadala ng amoy ng pag-ibig at malasakit. Ngunit sa sandaling iyon, ang tamis ng niluluto niya ay naging kasing pait ng apdo sa kanyang panlasa. Nanginig ang kanyang mga kamay. Ang bigat ng tray ay tila naging kasing bigat ng buong mundo na biglang dumagan sa kanyang balikat. Gusto niyang humakbang palayo. Gusto niyang takpan ang kanyang mga tainga. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig ng mansyon na kahit kailan ay hindi naging tahanan para sa kanya. Ramdam niya ang unti-unting paggapang ng panlalamig mula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang dibdib. May kung anong bumara sa kanyang lalamunan. Isang malaking bukol ng sakit na hindi niya mailabas sa pamamagitan ng hikbi. Ang kanyang puso na kanina lamang ay puno ng katuwaan dahil sa halakhak ng mga bata, ay tila isang basong kristal na dahan-dahang nagkakabitak-bitak sa gitna ng katahimikan. Binitawan ni Paula ang kanyang pagkakahawak sa gilid ng tray ng mas mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Isang butil ng luha ang pumatak sa ibabaw ng malinis na puting apron na suot niya, ang uniforme ng kanyang pagkatao sa paningin ng matandang babae. Isang bayaran, isang anino, isang kasinungalingang nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Paano nga ba niya nagawang maniwala na sa likod ng mga ngiti ni na Kenji, Sky at Ellen ay may puwang para sa isang babaeng hindi man lang matandaan ang sariling nakaraan? Paano niya hinayaang mahulog ang kanyang loob kay Adam? Gayong ang bawat titig nito sa kanya ay tila paghahanap lamang sa kaluluwa ng asawang pumanaw na. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila nagbago ng anyo sa kanyang mga mata. Ang mga mamahaling muebles, ang malalaking painting, at ang marangyang chandelier ay biglang naging mga piping saksi sa kanyang pagkapahiya. Ang bawat dekorasyon ay tila nagbubulong sa kanya na siya ay isang intruder, isang magnanakaw, na sumubok kumuha ng kaligayahan sa ilalim ng ibang pangalan. Sa gitna ng kanyang pagkakaunlak, naalala niya ang mukha ng kanyang inainahang si Norma sa probinsya. Ang kulubot na kamay nito, ang ubo na hindi gumagaling, at ang reseta ng gamot na hindi niya mabili-bili. Ang 10 milyong piso na nakasulat sa kontratang pinirmahan niya kay Adam ay hindi lamang pera. Ito ang tanging pag-asa upang hindi siya tuluyang iwan ng kaisa-isang taong tumanggap sa kanya noong siya ay natagpuang palutang-lutang sa dagat. Walang alaala at tanging sugat sa tiyan ang baon. Huminga siya ng malalim, pilit na nilulunok ang pait. Pinahid niya ang luha sa kanyang pisngi gamit ang dulo ng kanyang daliri. Tinitiyak na walang bakas ng kahinaan ang makikita bago siya humarap sa mundo. Ang sakit ay nanatiling nakatago, nakabaon ng malalim sa ilalim ng kanyang dibdib, tila isang lihim na hindi kailanman dapat mabunyag.
Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang malungkot na himig na ayaw tumigil. Hanggang kailan kailangang magbayad ng isang pusong walang ibang hangad kundi ang magmahal? Magagawa bang punan ng salapi ang puwang na iniwan ng isang nawalang pagkatao? O habang buhay na lamang siyang magiging isang banyagang naliligaw sa sarili niyang buhay? Dahan-dahan, dinala ni Paula ang tray patungo sa kwarto ng mga bata. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa carpet ay tila isang paalala na sa bahay na ito, siya ay isang multo na hindi dapat naririnig. Ngunit pagbukas niya ng pinto, sasalubungin siya ng 3 pares ng mga mata na puno ng ningning. Mga matang tumatawag sa kanya ng mommy na tila ba siya ang kanilang buong mundo. Doon, sa gitna ng kawalang katiyakan, nadama ni Paula ang isang kakaibang hapdi. Ang bawat yakap ng mga bata ay tila isang matalim na karayom na nagtatahi sa kanyang puso. Ngunit kasabay nito ay nagbubukas din ng mas malalim na sugat. Dahil alam niya, sa bawat sandaling minamahal niya ang mga batang ito, ninanakaw niya ang pag-ibig na dapat ay para sa isang babaeng hindi na babalik. "Mommy, bakit po malamig ang kamay mo?" tanong ni Ellen habang humahawak sa kanyang daliri. Pilit na ngumiti si Paula, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Wala ito, anak. Medyo mahangin lang sa labas." Sinubukan niyang maging matatag, ngunit ang bawat salita ni Doña Everly ay patuloy na gumagapang sa kanyang gunita. Ang panganib ay hindi na lamang nasa labas ng mansyon, ito ay nasa loob na mismo ng kanyang binuong pangarap. Isang maliit na pagkakamali, isang maling galaw, at ang lahat ng kanyang pinanghahawakan ay guguho na parang kastilyong buhangin sa harap ng rumagasang alon. Habang pinapanood niya ang mga batang kumakain, hindi niya mapigilang mapatingin sa bintana kung saan unti-unti nang lumulubog ang araw. Ang kadiliman ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, tila isang babala na ang gabi ay mahaba at puno ng mga lihim na hindi pa natutuklasan. Anong gagawin niya kapag nalaman ni Adam ang totoong dahilan kung bakit siya narito? At higit sa lahat, anong mangyayari sa kanya kapag ang mga alaalang pilit niyang hinahanap ay biglang bumalik upang sirain ang tanging buhay na mayroon siya ngayon? Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nabasag lamang ng mahinang pag-ubo ni Ellen. Isang ubo na tila may dalang masamang pangitain. Isang maliit na tunog na magiging mitya ng isang malaking sunog na tutupok sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Paula sa kanyang malamig na kama sa loob ng mansyon, isang misteryosong sobre ang dahan-dahang isiningit sa ilalim ng kanyang pinto. Isang puting sobre na walang pangalan, ngunit may dalang amoy ng dagat. Ang amoy na laging nagpapasakit sa kanyang ulo at nagpapaalala sa kanya ng isang madilim na gabi, 5 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, na tila isang ibong nakakulong sa hawla. Sa loob ng sobre ay may isang piraso ng papel na may iisang pangungusap lamang na nakasulat sa pulang tinta. "Hindi ka kabilang dito, Ariela." Nabitawan ni Paula ang papel. Ang pangalang iyon, ang pangalang hindi kanya ngunit tila pag-aari niya, ay naging isang malakas na kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Sino ang nakakaalam ng kanyang lihim? At bakit ang pakiramdam niya ay may mga mata sa bawat sulok ng mansyong ito na naghihintay lamang sa kanyang pagbagsak? Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang bawat sulok ng kwarto ay tila kumikipot. Sa gitna ng dilim, nadama niya ang isang malupit na katotohanan. Ang kanyang pagtatago ay tapos na. Ang nakaraan ay hindi na lamang isang bulong. Ito ay isa ng sumisigaw na katotohanan na handang maningil ng utang na dugo at luha. Huwag mong kalimutan, Paula. Binili ko ang iyong oras, ang iyong mukha, at ang iyong bawat sandali sa halagang 10 milyong piso. Hanggat hindi natatapos ang kontratang ito, pagmamay-ari ko ang iyong pagkatao. Ang mga salitang yon ni Adam
na binitawan niya noong gabing pirmahan nila ang kasunduan sa loob ng kanyang madilim na opisina ay muling umaling-awngaw sa isipan ni Paula habang nakatitig siya sa puting papel na hawak niya. Ang tinta ng kanyang pirma sa kontratang yon ay tila naging isang tanikala na dahan-dahang humihigpit sa kanyang leeg. Nagpapaalala sa kanya na sa mansyong ito, wala siyang karapatang magkaroon ng sariling lihim. Dahan-dahang nilukot ni Paula ang papel na may pangalang Ariela at itinago ito sa ilalim ng kanyang unan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na naghahatid ng kaba sa bawat sulok ng kanyang katawan. Sino ang nakakaalam? Sino ang nagmamasid sa kanya sa dilim? Sa kabilang panig ng pinto, narinig niya ang mabibigat na yabag ni Adam. Ang bawat hakbang nito sa pasilyo ay tila isang hatol na nagpapabilis sa tibok ng kanyang dibdib. Hindi nagtagal. Bumukas ang pinto nang walang babala. Nakatayo doon si Adam. Suot pa rin ang kanyang barong na bahagyang nakabukas ang butones sa itaas. Bakas ang pagod at bigat ng mundong kanyang dinadala. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng malamig na determinasyon, ay may halong kalituhan habang nakatingin kay Paula. "Bakit gising ka pa?" tanong ni Adam. Ang kanyang boses ay malalim, tila galing sa ilalim ng lupa, ngunit may bahid ng kakaibang lambot na hindi niya maipaliwanag. "Hindi lang po ako makatulog, Sir Adam," sagot ni Paula. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Tumayo siya mula sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa laylayan ng kanyang suot na manipis na cardigan. Tinitigan siya ni Adam ng matagal. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang liwanag mula sa buwan na dumadaan sa bintana ay nagbibigay ng anino sa mukha ni Paula na lalong nagpatingkad sa kanyang pagkakahawig kay Ariela. Nakita ni Paula ang paglunok ni Adam, ang paggalaw ng kanyang lalamunan na tila may gustong sabihin ngunit pinipigilan ng lohika. "Starting tomorrow, you will move to the master's bedroom," malamig na pahayag ni Adam. Nanlaki ang mga mata ni Paula. "Po? Pero hindi po ba yun ang kwarto ninyo ni Ma'am Ariela?" "Iyon ang gusto ng mga bata," putol ni Adam sa kanyang sasabihin. Humakbang siya ng malapit, sapat na upang maamoy ni Paula ang bango ng kanyang pabango na humahalo sa amoy ng alak at tabako. "Ellen had another nightmare tonight. Hinahanap ka niya. At ayon sa kontrata, gagawin mo ang lahat upang maging maayos ang lagay ng aking mga anak." Kahit na ang ibig sabihin niyon ay ang pagtulog sa kwartong puno ng mga alaala ng isang babaeng pilit mong kinakalimutan. Ang bawat salita ni Adam ay tila isang sampal ng realidad. Para sa kanya, si Paula ay isang kagamitan lamang, isang panakip butas sa sugat na ayaw maghilom. Ang 10 milyong piso na ipinangako nito para sa operasyon ng kanyang ina ay tila isang mabigat na bayad para sa kanyang kaluluwa. "Opo, Sir Adam, kung yun po ang kailangan." Mahinang tugon ni Paula. Yumuko siya, itinatago ang mga matang nagsisimula ng mangilid ang luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng katotohanan kahit kailan, hindi siya makikita ni Adam bilang Paula. Dahan-dahang lumapit si Adam sa kanya. Ang init ng kanyang katawan ay naramdaman ni Paula nang abutin nito ang kanyang baba at dahan-dahang itingala ang kanyang mukha. Ang mga daliri ni Adam ay magaspang, ngunit may kasamang ingat. Tila humahawak sa isang mamahaling florera na ayaw niyang mabasag. "Don't cry, belong may kisabdong," bulong ni Adam. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang dumaan sa ibaba ng mata ni Paula. Pinupunasan ng luhang hindi pa man din pumapatak. Ariela hated it when she saw someone crying. At sa kwartong iyon, wala nang puwang para sa higit pang mga luha. Binitawan niya si Paula at tumalikod ng walang anumang pasabi. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang tuldok sa usapang iyon. Naiwang mag-isa si Paula sa dilim, yakap-yakap ang kanyang sarili. Ang bawat sulok ng kwartong kanyang lilipatan bukas ay tila isang malaking bibig
na handang lumamon sa kanyang pagkatao. Paano niya makakayang humiga sa kama ng ibang babae? Paano niya haharapin ang bawat umagang ang unang makikita niya ay ang mga gamit ng isang taong hindi niya kilala, ngunit tila siya na mismo? Sa kanyang isipan, bumalik ang imahe ni Doña Everly. Naalala niya ang mapanuyang mamangiti nito habang sinasabi sa kanya na siya ay isang anino. Isang aninong ngayon ay ikukulong sa loob ng isang ginintuang hawla na puno ng multo ng nakaraan. Kinabukasan, habang dahan-dahang inililipat ni Paula ang kanyang kakaunting gamit sa master's bedroom, bawat hakbang niya ay tila pagtapak sa mga bubog. Ang kwarto ay malawak, marangya, at puno ng amoy ng mga sariwang bulaklak ng jasmine, ang paboritong amoy ni Ariela. Ang bawat frame ng larawan sa dingding ay tila sumusunod sa kanyang bawat galaw. Bawat ngiti ng babae sa litrato ay tila isang babala. "You look so much like her. It's frightening." Isang boses ang narinig niya mula sa pinto. Si Tia Deli iyon, ang matandang katulong na tila ba may dalang lahat ng misteryo ng mansyon sa kanyang mga kulubot na kamay. May hawak siyang isang plorera, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa sugat sa tiyan ni Paula na bahagyang nasilip ng itaas nito ang kanyang braso para magayos ng gamit. "Ang tahi na yan," bulong ni Tia Deli. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at gulat. "Hindi iyan galing sa aksidente sa dagat, Paula. Iyan ay bakas ng isang buhay na kinuha mula sa iyo." Nabitawan ni Paula ang hawak niyang unan. Ang kanyang mundo ay tila biglang gumuho sa isang pangungusap. "Ano pong ibig ninyong sabihin, Tia Deli?" Lumingon si Tia Deli sa pasilyo. Tinitiyak na walang nakikinig bago lumapit ng husto kay Paula. 5 taon na ang nakalilipas, dumanak ang dugo sa kwartong ito, at ang taong nagpadanak niyon ay nakasuot ng perlas at may ngiting anghel, habang ang asawang nagmamahal ay walang kaalam-alam. Bago pa man makapagtanong muli si Paula, narinig nila ang matinis na boses ni Doña Everly na tumatawag mula sa ibaba. Mabilis na lumayo si Tia Deli. Iniwan si Paula na nakatayo sa gitna ng kwarto. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding takot at kalituhan. Dahan-dahang lumingon si Paula sa malaking salamin sa harap ng vanity table ni Ariela. Nakita niya ang kanyang sarili, ngunit hindi na niya kilala ang mukhang nakatingin sa kanya. Sa ilalim ng kanyang balat, may mga lihim na nagsisimula ng magpumiglas. Isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Sino nga ba siya sa kwartong ito? Ang asawang namatay, ang yaya na binayaran, o ang biktima ng isang krimeng pilit ibinabaon sa limot? Sa sandaling iyon, napansin ni Paula ang isang maliit na drawer sa gilid ng kama na bahagyang nakabukas. Sa loob niyon, may nakitang isang lumang cassette tape na may sulat kamay na tila ginawa sa gitna ng pagmamadali. Ang nakasulat, "Para kay Adam. Kung mawala man ako, huwag kang maniwala sa kanila." Nanginginig ang kamay ni Paula habang kinukuha ang tape. Ngunit bago niya ito maitago, naririnig niya ang pagpihit ng doorknob. Mabilis na isinilid ni Paula ang cassette tape sa bulsa ng kanyang apron bago pa man tuluyang bumukas ang pinto. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang pilit na inaayos ang gusot sa kumot ng kama. Si Doña Everly ang pumasok. Ang matanda ay nakasuot ng isang mamahaling pantulog na sutla. Ang kanyang mga perlas sa leeg ay tila kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay matalas, tila isang agila na naghahanap ng anumang dumi sa isang malinis na sahig. "Anong ginagawa mo sa drawer na yan?" Ang tanong ni Doña Everly ay punong-puno ng hinala. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit bawat pantig ay may dalang bigat na tila isang banta. "Wala po, Doña Everly. Sinisigurado ko lang po na maayos ang lahat para sa paglipat ko," sagot ni Paula. Iniwas niya ang kanyang tingin, natatakot na baka mabasa ng matanda ang sikreto sa kanyang mga mata. Lumapit ang matanda sa kanya. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal kay Paula
Hinawakan ni Doña Everly ang baba ni Paula at pilit itong itiningala. Huwag mong dungisan ang silid na ito ng iyong mga maruming balak, Paula. Ang kwartong ito ay para sa isang reyna, hindi para sa isang ligaw na kaluluwa na galing sa kung saan-saan. Tandaan mo, anino ka lang. At ang mga anino ay madaling pawiin kapag sumikat na ang tunay na liwanag. Binitawan niya ang baba ni Paula nang may pandidiri bago lumabas ng silid. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang malakas na tambol na yumanig sa dibdib ni Paula. Napaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang tuhod ay nanginginig. Ang cassette tape sa kanyang bulsa ay tila nagbabaga, nagpapaalala sa kanya na may katotohanang naghihintay na mabunyag. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, narinig niya ang isang malakas na kalabog mula sa kabilang silid, ang kwarto ng mga bata. Kasunod nito ay ang matitinis na sigaw ni Kenji at Sky. Mabilis na tumakbo si Paula patungo sa nursery. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang magulong eksena. Ang mga unan ay nagkalat sa sahig. Ang mga laruan ay itinapon sa kung saan-saan. At si Sky ay umiiyak habang hawak ang isang sirang frame ng larawan ni Ariela. Si Kenji naman ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang maliit na mukha ay mapula sa galit at lungkot. Ayaw namin sa'yo. Hindi ikaw si Mami. Mapagpanggap ka. Sigaw ni Kenji nang makita si Paula. Ang kanyang boses ay puno ng pait na hindi dapat nararamdaman ng isang batang nasa ganoong edad. Nasaktan si Paula sa narinig, ngunit hindi siya nagalit. Lumapit siya ng dahan-dahan, lumuhod sa sahig upang maging kapantay ang mga bata. Hindi niya sinubukang hawakan sila agad. Nanatili lang siyang nakatingin sa kanila nang may malambot na mga mata. Alam ko, mahinang sabi ni Paula. Alam kong hindi ako ang mami ninyo at alam kong sobrang sakit na wala siya dito ngayon. Tumigil sa pag-iyak si Sky, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Si Kenji naman ay nanatiling matigas ang tindig, ngunit ang kanyang mga balikat ay nagsimula ng manginig. Pero alam ninyo, pagpapatuloy ni Paula, kahit hindi ako si Mami, narito ako para alagaan kayo. Hindi dahil sa binabayaran ako, kundi dahil ang puso ko ay gustong maging kaibigan ninyo. Kinuha ni Paula ang sirang frame mula sa kamay ni Sky. Maingat niyang pinunasan ng bubog bago inilapag sa mesa. Pagkatapos, nagsimula siyang humuni ng isang himig, isang malungkot, ngunit payapang melodiya na tila bakusa na lamang lumabas sa kanyang mga labi. Hindi niya alam kung saan niya natutunan ng kanta, ngunit ang bawat nota ay tila pamilyar sa kanyang kaluluwa. Unti-unting lumapit si Ellen, ang bunso sa tatlo, at yumakap sa binti ni Paula. Sumunod si Sky na isiniksik ang kanyang mukha sa balikat ni Paula. At pagkalipas ng ilang sandali, kahit si Kenji, ang pinakamatigas ang loob, ay dahan-dahang lumapit at humawak sa kamay ni Paula. Doon, sa gitna ng magulong kwarto, nadama ni Paula ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Ang tatlong anghel na ito ay tila mga anchor na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng bagyo ng kanyang buhay. Kakantahan mo po ba kami ulit? Bulong ni Ellen. Oo, anak. Gabi-gabi, sagot ni Paula habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ang salitang anak ay lumabas ng kusa. Tila ba yun ang pinakatamang salita sa buong mundo? Nang makatulog na ang tatlo, dahan-dahang lumabas si Paula ng kwarto. Ang mansyon ay tahimik na muli, ngunit ang katahimikan ay tila may dalang panganib. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo patungo sa kanyang silid, napadaan siya sa dulo ng pasilyo kung saan matatagpuan ang isang silid na laging nakakandado. Biglang huminto si Paula. Sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang isang tunog mula sa loob ng silid na yon. Ang tunog ng mahinang paghikbi. Isang hikbi na tila nanggagaling sa isang taong matagal nang nagdurusa. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Naalala niya ang sinabi ni Tia Deli tungkol sa silid ng mga lihim. Lumapit siya sa pinto. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa doorknob.
Ngunit bago pa niya ito maipihit, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Hindi ka dapat narito, Paula. Ang boses ni Adam ay tila isang hatol na nagmula sa dilim. Ang boses ni Adam ay tila isang malamig na hanging humampas sa batok ni Paula, dahilan upang ang bawat balahibo sa kanyang balat ay tumindig sa takot. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Tila pilit na itinatago ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nakatayo si Adam sa gitna ng madilim na pasilyo. Ang kalahati ng kanyang muka ay natatakpan ng anino. Ang kanyang mga mata ay hindi kakitaan ng galit, kundi ng isang malalim at nakakapangilabot na lungkot. Isang uri ng pait na tila ba ang silid na yon ay isang bukas na sugat na ayaw niyang mahawakan ng iba. Sir Adam, pasensya na po. May narinig lang po kasi akong umiiyak, kaya akala ko ay may tao sa loob. Nauutal na paliwanag ni Paula. Hindi sumagot si Adam. Sa halip, humakbang siya ng malapit. Bawat yabag ng kanyang mamahaling sapatos sa sahig ay tila isang mabigat na pintig sa pandinig ni Paula. Huminto siya sa mismong harap ng pinto. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humaplos sa kahoy nito na tila ba may buhay ang silid na yon. Ang silid na ito ay bawal sa lahat, bulong ni Adam. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tila ba ang bawat salita ay isang pagsusumamo. Dito nakatago ang huling hininga ng nakaraan ko. Huwag mong subukang pasukin ang mga alaala na hindi mo kayang dalhin, Paula. Pero sir, narinig ko po ang paghikbi. Natatakot po ako na baka may nangangailangan ng tulong sa loob. Pagpapatuloy ni Paula, ang kanyang malasakit ay mas nangingibabaw kaysa sa takot. Tinitigan siya ni Adam ng matagal. Sa ilalim ng dilim, nakita ni Paula ang isang butil ng luhang mabilis na pinahid ng lalaki. Ang naririnig mo ay ang sarili kong konsensya, Paula. Ngayon, bumalik ka na sa kwarto mo. Huwag mong hayaang makita ka ng nanay ko na umaaligid dito dahil hindi siya magiging kasing hinahon ko. Tumalikod si Adam at naglakad palayo. Ang kanyang anyo ay unti-unting nilalamon ng kadiliman ng mansyon. Naiwang nakatayo si Paula, ang kanyang isipan ay puno ng mga katanungan. Kung si Adam lamang ang nasa labas, kanino galing ang hikbing narinig niya sa loob? At bakit ang amoy ng jasmine mula sa silid na yon ay biglang hinaluan ng amoy ng malansang dagat? Kinabukasan, ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng master's bedroom. Ngunit hindi nito kayang pawiin ang bigat sa dibdib ni Paula. Habang masigasig siyang nag-aayos ng mga gamit ng mga bata, pumasok si Doña Everly. Ang matanda ay may dalang isang tray ng tsa. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanuyang ngiti. Narinig ko ang nangyari kagabi. Simula ng matanda. Dahan-dahan niyang inilapag ang tsaa sa vanity table. Ang tunog ng tasa sa ibabaw ng marmol ay tila isang babala. Masyado kang mausisa, Paula. Ang mga taong masyadong maraming alam sa bahay na ito ay hindi nagtatagal. Gusto ko lang pong makatulong, Doña Everly. Mahinang sagot ni Paula habang patuloy sa pagtiklop ng damit. Makatulong! Tumawa ng mapait ang matanda. Lumapit siya kay Paula at hinawakan ng kanyang balikat ng mahigpit. Alam mo ba kung bakit ka kamukha ni Ariela? Dahil ang tadhana ay mahilig magbiro. Pero tandaan mo, kahit gaano mo pa kopyahin ang kanyang mukha, hinding-hindi mo makukuha ang kanyang posisyon. Ikaw ay isang hamak na kapalit lamang. Isang piraso ng papel na itatapon kapag nabasa na ng ulan. Ang bawat salita ni Doña Everly ay tila isang karayom na tumutusok sa dangal ni Paula. Ngunit imbes na umiyak, huminga ng malalim si Paula at tumingin ng diretso sa mga mata ng matanda. Maaring anino lang ako sa paningin ninyo, pero sa mga bata, ako ang kanilang sandigan. At iyon ang hindi ninyo mababayaran ng kahit anong halaga. Namilog ang mga mata ng matanda sa gulat at galit, ngunit bago pa man siya makapagsalita, ay mabilis na lumabas si Paula ng kwarto. Kailangan niyang lumabas ng mansyon, kailangan niyang makalanghap
ng sariwang hangin bago siya tuluyang masakal sa loob ng bahay na yon. Nagpunta si Paula sa palengke upang bumili ng mga sariwang sangkap para sa hapunan. Sa gitna ng ingay ng mga tindera at siksikan ng mga tao, nadama niya ang isang sandali ng kapayapaan. Ngunit habang tumitigil siya sa isang tindahan ng mga bulaklak, naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Isang matandang lalaki na may maduming suot at tila isang pulubi ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Tila ba nakakita siya ng isang multong naglalakad sa gitna ng tirik na araw. "Ariela?" Ang mahinang tawag ng matanda. Napatigil si Paula, ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. "Pasensya na po. Hindi po ako si Ariela. Paula po ang pangalan ko." Hinawakan ng matanda ang braso ni Paula nang mahigpit. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. "Huwag kang magsinungaling, anak. Kilala ko ang mga matang iyan. 5 taon na ang nakalilipas. Nakita kitang pilit na inilulubog sa dagat ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ang iyong alaala ay maaaring nawala. Pero ang dagat ay hindi nakakalimot." Bago pa man makapagtanong si Paula, ang matanda ay biglang tumakbo palayo nang makakita ng isang itim na sasakyang dahan-dahang humihinto sa gilid ng daan. Naiwang tulala si Paula sa gitna ng palengke. Ang kanyang buong katawan ay tila nagyelo sa takot at pagtataka. Ang mga salita ng matanda ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "Inilulubog sa dagat ng mga taong pinagkakatiwalaan mo." Dahan-dahang hinaplos ni Paula ang surgical scar sa kanyang tiyan sa ibabaw ng kanyang damit. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang bulong ng nakaraang pilit na bumabalik. Hindi na lamang ito tungkol sa isang kontrata. Ito ay tungkol sa isang buhay na pilit na kinuha mula sa kanya. Sino ang taong iyon? At bakit tila ang bawat sulok ng kanyang buhay ay konektado sa isang madilim na lihim na ang tanging saksi ay ang malawak at malalim na karagatan? Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang nakakabinging katahimikan. Ngunit sa gitna ng hagdan, nakatayo si Ciadelli. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin sa puting sobrang hawak niya. "Paula, may nag-iwan nito sa gate para sa'yo," bulong ni Ciadelli. Kinuha ni Paula ang sobre at dahan-dahang binuksan ito. Sa loob ay may isang lumang larawan, isang larawan ni Ariela na masayang nakangiti. Ngunit ang kanyang mukha sa larawan ay minarkahan ng isang malaking X gamit ang pulang tinta. Sa likod ng larawan may nakasulat na isang babala. Ang nakalibing na ay dapat manatiling patay. Ang tunog ng mamahaling takong sa sahig na marmol ay tila isang palasong tumatama sa bawat sulok ng mansyon, naghahatid ng isang uri ng awtoridad na tila ba ang bawat hakbang ay pagmamay-ari ang buong paligid. Isang babaeng balot ng karangyaan, si Cry, ang pumasok sa pintuan na parang isang reynang nagbabalik sa kanyang kaharian. Ang kanyang bango, na amoy ng mamahaling rosas at alak, ay agad na sumakop sa hangin. Nilulunod ang amoy ng jasmine na pilit na pinapanatili ni Paula sa loob ng bahay. Nakatayo si Paula sa gitna ng sala, hawak ang isang basahan at ang florera na kanyang nililinis. Ang kanyang simpleng uniforme ay tila isang malaking mantsa sa paningin ni Cry. So ito na pala ang sinasabi nilang miracle sa loob ng bahay na ito? Ang boses ni Cry ay puno ng pangungutya. Bawat salita ay may kalakip na tawa na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang hamak na yaya na may mukha ng isang patay? How pathetic. Agad na lumapit si Doña Everly kay Cry. Sinalubong ito ng isang mahigpit na yakap na tila ba tunay silang mag-ina. "Huwag mo nang pansinin iyan, Hija. Alam mo naman ang anak ko, masyadong nadala ng awa para sa mga bata. Pero sa huli, alam nating lahat kung sino ang nararapat na tumayo sa tabi niya." Tumingin si Cry kay Paula mula ulo hanggang paa. Ang kanyang titig ay tila isang kutsilyong hinihiwa ang bawat bahagi ng pagkatao ni Paula.
Bring me some coffee, dear. At siguraduhin mong tama ang timpla dahil hindi ako sanay sa panlasang probinsya. Tahimik na tumalima si Paula. Habang naglalakad siya patungo sa kusina, ramdam niya ang panunurot ng mga mata ng dalawang babae sa kanyang likuran. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang mababang katayuan sa loob ng mansyong yon. Ngunit sa likod ng kanyang takot, naroon ang cassette tape at ang larawang may pulang X na nakatago sa kanyang silid, mga lihim na nagbibigay sa kanya ng lakas na manatili. Pagbalik ni Paula sa sala, dala ang tasa ng kape, sadyang iniunat ni Cry ang kanyang paa sa daanan. Sa isang iglap, nawala ng balanse si Paula. Ang mainit na kape ay tumapon sa sahig. Ang mga patak nito ay humalik sa mamahaling sapatos ni Cry. "Oh my God, my shoes!" Sigaw ni Cry. Ang kanyang boses ay tila isang sirena na nambubulahaw sa katahimikan. "Tingnan mo ang ginawa mo, you stupid girl. Do you even know how much this costs?" "Pasensya na po, hindi ko po sinasadya." Nauutal na sabi ni Paula habang mabilis na lumuluhod upang punasan ang sapatos ng babae gamit ang kanyang sariling panyo. "Huwag mong hawakan ang sapatos ko ng marurumi mong kamay." Isang marahas na sipa ang ibinigay ni Cry dahilan upang mapaupo si Paula sa sahig. Tumawa ng mahina si Doña Everly. Tila ba ang eksenang yon ay isang libangan lamang para sa kanya. "Linisin mo ang kalat na yan, Paula." At pagkatapos, humingi ka ng tawad kay Cry habang nakaluhod. Iyan ang tamang paraan para sa mga katulad mong hindi marunong lumugar. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng mansyon ay bumukas. Nakatayo doon si Adam. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang eksenang nasa harap niya. Ang kanyang panga ay nagngangalit. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay tila pumuputok sa galit. "Adam, darling, mabuti at dumating ka na." Mabilis na nagbago ang anyo ni Cry. Ang kanyang mukha ay napuno ng pekeng lungkot. "Tingnan mo ang yaya mo. Masyadong padaskol-daskol." Sinira niya ang sapatos ko. Ngunit hindi tumingin si Adam kay Cry. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Paula na nasa sahig pa rin. Hawak ang kanyang nasaktang braso. Humakbang si Adam ng mabilis. Nilampasan si Cry at Doña Everly at dahan-dahang inalalayan si Paula na tumayo. "Are you hurt?" Ang boses ni Adam ay malalim. Punong-puno ng tensyon. Ngunit may halong pag-aalala na hindi niya maitago. "Hindi po, Sir Adam. Okay lang po ako." Mahinang sagot ni Paula. Pilit na iniiling ang kanyang ulo. Hinarap ni Adam ang kanyang ina at si Cry. Ang kanyang titig ay tila isang malamig na yelo na nagpatahimik sa buong sala. "Cry, hindi ka pumasok sa bahay na ito para mang-alipusta. At Mommy, huwag mong kalimutan na si Paula ang nag-aalaga sa mga apo mo. Ang bawat sugat na ibinibigay ninyo sa kanya ay sugat din para sa mga anak ko." "Adam, pinagtatanggol mo ang babaeng iyan laban sa akin?" Galit na sigaw ni Doña Everly. "Para lang siyang anino, Adam. Isang anino ni Ariela. She is not an shadow." Ang boses ni Adam ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat. "She is Paula, at sa loob ng bahay na ito, ang bawat salita niya ay igagalang ninyo. Kung hindi ninyo kayang gawin iyon, ang pintuan ay laging bukas para sa inyong pag-alis." Hinawakan ni Adam ang kamay ni Paula, isang mahigpit at protektadong hawak, at dahan-dahan siyang inakay paakyat ng hagdan. Iniiwan ang dalawang babae na nanginginig sa galit at inggit. Sa bawat hakbang paakyat, nadama ni Paula ang init ng palad ni Adam. Ito ay isang sandali ng pag-asa, isang patak ng tubig sa gitna ng disyerto. Ngunit sa ilalim ng kanyang pasasalamat, alam ni Paula na ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Pagdating sa tapat ng silid ni Paula, binitawan ni Adam ang kanyang kamay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Paula. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi
ng mga bagay na hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Don't let them break you, Paula. Bulong ni Adam bago tumalikod. Pumasok si Paula sa kanyang silid. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas. Ngunit nang tignan niya ang kanyang kama, napatigil siya. Ang kanyang unan ay nakataob at ang cassette tape na itinago niya sa ilalim niyon ay wala na. Kasunod nito, narinig niya ang isang mahinang kaluskos mula sa walk-in closet. Dahan-dahang bumukas ang pinto nito at lumabas si Try. Hawak ang cassette tape sa kanyang mga daliri. May isang mapanganib na ngiti sa kanyang mga labi. So, may itinatago ka palang ebidensya? Bulong ni Cry. Let's see kung hanggang saan ka itatago ni Adam kapag nalaman niya ang totoong nakasulat sa tape na ito. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay tila nagiging maputla sa harap ng nakakangilong ngiti ni Cry. Hawak niya ang cassette tape na parang isang sandata, isang bomba na anumang oras ay handang sumabog at tumupok sa lahat ng unti-unting nabubuo sa pagitan ni Paula at Adam. Akala mo ba ay ligtas ka? Mahinang bulong ni Cry, ang bawat hakbang niya palapit kay Paula ay tila isang maninila na unti-unting kinukulong ang kanyang biktima. Ang tape na ito ay hindi lang basta plastic, Paula. Ito ang katibayan na ang nilalaro mong papel ay isang malaking kasinungalingan. Hindi nakakilos si Paula. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nanigas sa takot. Ang kanyang isipan ay naglalakbay sa mga posibleng mangyari. Kapag nalaman ni Adam ang laman ng tape, mawawala ang tiwala nito, mawawala ang proteksyong ibinibigay nito. At higit sa lahat, mawawala ang pagkakataon na malaman ang tunay niyang nakaraan. Ibigay mo sa akin yan, Cry. Pilit na pagpapatatag ni Paula sa kanyang boses, kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Wala kang karapatang manghimasok sa mga gamit ko. Tumawa si Cry, isang matinis na tunog na pumuno sa buong silid. Karapatan? Sa bahay na ito, ang tanging karapatan mo ay ang sumunod sa amin. At kung ayaw mong ipakita ko kay Adam ang dumi na ito, may kailangan kang gawin. Lumapit si Try at ibinulong sa tenga ni Paula ang isang utos na nagpabagsak sa kanyang mundo. Umalis ka sa mansyong ito. Ngayong gabi, iwanan mo ang mga bata, iwanan mo si Adam, at kalimutan mo na ang mundong ito. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi lang ang kontrata mo ang mapupunit, kundi pati na ang kinabukasan mo. Bago pa man makasagot si Paula, mabilis na lumabas si Cry sa silid. Bit-bit ang tape. Naiwang tulala si Paula sa gitna ng kadiliman. Ang kawalan ng tape ay tila isang malaking butas sa kanyang puso. Ang tanging susi sa kanyang pagkatao ay wala na sa kanyang mga kamay. Hindi nagtagal, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa kabilang bahagi ng hallway. Iyon ang opisina ni Adam. Ang kaba ni Paula ay naging matinding panic. Kung mapakinggan ni Adam ang tape ngayon, ang lahat ay magwawakas. Mabilis na tumakbo si Paula palabas ng kanyang silid. Ang kanyang mga yabag ay tila mga kalabog ng kabayo sa gitna ng gabi. Pagdating sa harap ng opisina, bahagyang nakabukas ang pinto. Nakita niya si Cry na nakatayo sa harap ng tape recorder ni Adam. Adam, kailangan mong pakinggan ito. Para ito sa kabutihan mo, rinig ni Paula na sabi ni Cry. Pero bago pa man madampi ang daliri ni Cry sa play button, biglang humarang si Chadeli sa harap ng gamit. Ang matanda, na tila laging nakabantay sa mga lihim ng mansyon, ay kinuha ang tape mula sa kamay ni Cry. Doña Cry, ang opisina ng master ay hindi lugar para sa mga kagamitang hindi kanya. Mariing sabi ni Tia Deli. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng tapang na hindi inaasahan mula sa isang katulong. Tia Deli, ibigay mo sa akin iyan. Sigaw ni Cry, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Hindi, maikling sagot ng matanda. At sa isang mabilis na kilos, itinapon ni Tia Deli ang tape sa loob ng fireplace kung saan ang mga baga ay nagbabaga pa.
Isang matinis na tunog ng natutunaw na plastik ang umalingaw-ngaw. Ang cassette tape ay naging usok na lamang sa loob ng ilang segundo. Ang mga lihim na nakatago sa loob nito ay tuluyang naglaho, kasabay ng pagkakataon ni Paula na malaman ang katotohanan. Si Try ay napanganga sa gulat. Si Paula naman, na nakasilip sa pinto, ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang lahat ay nawala na. Ang katotohanan, ang alaala, ang susi, lahat ay abo na. Lumingon si Tiadeli sa gawin ni Paula. Ang kanyang tingin ay matalim, ngunit may halong pakiusap. Huwag kang lalapit. Ang tila mensahe ng kanyang mga mata. Tumalikod si Tiadeli at hinarap si Cry na ngayon ay nanginginig na sa galit. Ang nakaraan ay dapat manatiling nakalibing, Doña Cry. Kung hindi nyo kayang panindigan ang inyong mga kasalanan, huwag nyo nang subukang buksan ang mga pinto na matagal nang sarado. Umalis si Try ng padabog. Ang bawat yabag nito ay punong-puno ng pagbabanta. Naiwan si Paula sa dilim. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng pumatak. Hindi dahil sa nawala ang tape, kundi dahil sa advokasya ni Tiadeli, isang matandang katulong na tila ba handang isakripisyo ang lahat para sa isang taong hindi naman niya kadugo. Lumapit si Paula kay Tiadeli nang makalabas na si Cry. Bakit niyo po ginawa iyon? Iyon na lang ang tanging paraan para maalala ko ang lahat. Humarap ang matanda kay Paula. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagod at awa. Paula, ang alaala ay hindi matatagpuan sa isang lumang tape. Ang alaala ay nasa loob ng iyong puso. Kapag narinig mo ang katotohanan mula sa tape na yon, maaaring mawasak ka ng tuluyan. Minsan, ang paglimot ay isang biyaya, hindi isang sumpa. Bago pa man makasagot si Paula, isang mahinang iyak ang narinig nila mula sa kwarto ng mga bata. Si Ellen. Ang ubo nito ay naging mas malakas at ang paghikbi nito ay tila isang alarmang nagpapaalala sa kanila na sa kabila ng lahat ng drama at lihim, may isang buhay na nakataya. Dinaluhan ni Paula ang bata. Habang yakap-yakap niya si Ellen, naramdaman niya ang init ng katawan nito. Ang bata ay may mataas na lagnat. "Mami, huwag mo akong iiwan," bulong ni Ellen habang nakayakap ng mahigpit. Ang yakap na yon ang naging sandigan ni Paula. Hindi niya kailangan ng cassette tape para malaman ang kanyang responsibilidad. Ang pagiging ina, kahit hindi siya ang tunay, ay isang tungkulin na nakaukit sa kanyang kaluluwa. Sa bintana, nakita ni Paula si Adam na nakatayo sa garden, nakatingin sa kawalan. Ang lalaking ito, na puno ng mga lihim at pagdurusa, ay tila isang biktima rin ng sarili niyang mga desisyon. Ang gabi ay tila naging isang mahabang pagsubok. Sa kabila ng pagkawala ng tape, ang mga lihim ay hindi titigil sa paghahanap ng paraan upang lumabas. At sa mansyong ito, ang bawat sulok ay may dalang panganib na naghihintay lamang sa tamang panahon. Ang gabi ay tila isang walang katapusang pader ng kadiliman. Sa loob ng silid ni Ellen, ang tunog ng mababaw na paghinga ng bata ay tila isang malakas na alarmang nagpapabilis sa bawat pintig ng puso ni Paula. Ang kanyang mga kamay, na dati ay abala sa pag-aayos ng mansyon, ay ngayon ay abala sa pagpiga ng malamig na basang bimpo na ipinapatong sa noo ng bata. "Mami, huwag po kayong aalis," paulit-ulit na bulong ni Ellen sa kanyang pagkakahimbing. Hinaplos ni Paula ang buhok ng bata. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Sa bawat haplos niya, nararamdaman niya ang init ng lagnat na tila isang apoy na pilit na kinakain ang lakas ni Ellen. Ang bawat segundo ay mahalaga, ngunit ang bawat segundo ay puno ng takot. "Hindi ako aalis, anak. Nandito lang ako," pangako ni Paula. Ang salitang anak ay hindi na lamang isang salita. Ito ay isang sumpang binitawan niya sa harap ng langit. Maya-maya pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Adam.
Ang kanyang muka ay pagod. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto. Nang makita niya si Paula na nakaupo sa tabi ng kama ni Ellen, ang kanyang tensyon ay bahagyang humupa. Lumapit siya at hinawakan ng kamay ni Ellen. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang hinaplos ang pisngi ng bata. "Salamat, Paula," bulong ni Adam. Ang kanyang boses ay naging payapa, isang kalmadong dagat sa gitna ng unos. "Kung wala ka rito, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito." Tumingin si Paula kay Adam. Sa ilalim ng malabong ilaw ng lamp, nakita niya ang lalaking nasa likod ng yaman at kapangyarihan. Isang amang takot na mawalan ng mundo. "Sir Adam, hindi lang po ito trabaho para sa akin. Mahal ko po ang mga bata." Tumayo si Adam at lumapit kay Paula. Ang distansya sa pagitan nila ay naging napakaliit. Ramdam ni Paula ang init ng katawan ng lalaki, ang bango ng kanyang balat na humahalo sa amoy ng gamot sa loob ng silid. Dahan-dahang inabot ni Adam ang kamay ni Paula at hinawakan ito ng mahigpit. "Paula, nitong mga nakaraang araw may mga bagay akong napapansin," simula ni Adam. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, tila naghahanap ng katotohanan sa likod ng mga mata ni Paula. "Ang paraan mo ng pagkanta, ang paraan mo ng paghawak sa kanila, bakit pakiramdam ko ay matagal na kitang kilala?" Ang tanong na iyon ay tila isang kidlat na tumama sa dibdib ni Paula. Nais niyang sabihin ang totoo, na ang kanyang puso ay may sariling alaala na kahit ang isip niya ay hindi kayang abutin. Ngunit paano niya sasabihin ang isang bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan? "Hindi ko rin po alam, Sir Adam," sagot ni Paula. Ang kanyang boses ay pabulong. "Siguro po, sadyang tadhana ang naglalapit sa ating landas." Hindi sumagot si Adam. Sa halip, hinaplos niya ang likod ng kamay ni Paula gamit ang kanyang hinlalaki. Sa sandaling iyon, ang tensyon sa pagitan nila ay tila nagbago. Hindi na ito ang tensyon ng amo at katulong. Ito ay ang tensyon ng dalawang kaluluwang pilit na naghahanap ng kanlungan sa isa't isa. Biglang gumalaw si Ellen. Nagising ang bata at dahan-dahang idinilat ang kanyang mga mata. "Daddy? Mommy?" Tawag nito ng mahina. Mabilis na lumapit ang dalawa. "Narito kami, anak," sabay na sagot ni na Adam at Paula. Sa eksenang yun, sa loob ng silid na puno ng hapdi, nabuo ang isang imahe ng pamilyang matagal nang nawala. Isang imahe na tila isang panaginip na ayaw nang tapusin ni Paula. Ngunit ang kaligayahang iyon ay mabilis na nabasag nang marinig nila ang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang tunog ng mga yabag ni Doña Everly at Try na tila may dalang masamang balita. "Adam!" sigaw ni Doña Everly mula sa pasilyo. "Kailangan nating mag-usap tungkol sa yaya na ito. May natuklasan kami sa kanyang nakaraan na hindi mo magugustuhan." Ang boses ng matanda ay puno ng lason at tagumpay. Naramdaman ni Paula ang pagbitaw ni Adam sa kanyang kamay. Ang init na naramdaman niya kanina ay mabilis na napalitan ng lamig. Tumingin si Adam kay Paula. Ang kanyang mga mata ay muling nabalot ng pagdududa. "Manatili ka rito. Bantayan mo si Ellen." Tumalikod si Adam at lumabas ng silid. Ang bawat yabag niya palayo ay tila paglayo ng tanging pag-asang natitira kay Paula. Naiwang nag-iisa si Paula, ang kanyang puso ay naghahanda na para sa pinakamalupit na bagyo ng kanyang buhay. Alam ni Paula na ang alas na hawak ni Doña Everly at Try ay hindi lamang tungkol sa cassette tape. May mas malalim pa silang alam. Isang lihim na kapag nabunyag, ay siguradong magtataboy sa kanya papalayo sa mga batang itinuring na niyang sariling anak. Sa labas ng silid, narinig ni Paula ang boses ni Cry na tumatawa ng malakas. "Tingnan mo ito, Adam. Isang dokumento mula sa ospital, 5 taon na ang nakalilipas. Ang patunay na ang babaeng ito ay hindi lang basta estranghero." Nanginig ang mga kamay ni Paula. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ano ang nasa dokumentong yon? Ang mga yabag ni Adam sa pasilyo
ay tila mga martilyong tumututok sa bawat kaba ng dibdib ni Paula. Sa loob ng silid ni Ellen, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang hatol. Ang bata ay muling nakatulog, ngunit ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa laylayan ng damit ni Paula, tila isang anghel na nagbabantay sa kanyang ina. Dahan-dahang lumapit si Paula sa pinto, pilit na inilalapit ang kanyang pandinig. Ang boses ni Cry ay parang asidong bumabalot sa hangin, matalas at puno ng tagumpay. "Tingnan mo ito, Adam," wika ni Cry. Ang bawat salita ay may halong panunuya. Ang dokumentong ito ay galing sa morgue records, 5 taon na ang nakalilipas. Pirma ni Dr. Valderrama, ang sertipikasyon ng pagkamatay ni Ariela at ang listahan ng mga donasyong organ na ginawa niya bago siya tuluyang pumanaw. Nanlamig ang buong katawan ni Paula. Donasyon ng organ? Ang katagang yon ay parang kidlat na tumama sa kanyang alaala. Bigla niyang naisip ang kanyang surgical scar, ang peklat na hindi galing sa isang aksidente, kundi galing sa isang operasyon. "Ano ang ibig mong sabihin, Cry?" Ang boses ni Adam ay puno ng pagkalito, ngunit may halong takot na ayaw niyang aminin. "Ang ibig kong sabihin, Adam," sagot ni Doña Everly, ang boses ay puno ng malupit na awtoridad, ay ang babaeng nasa loob ng silid na yon ay hindi si Ariela. Siya ay isang taong nakatanggap ng bahagi ng katawan ng iyong asawa. Isang magnanakaw na ginamit ang pagkakataong ito para pumasok sa buhay mo at makuha ang yaman mo. Nabitawan ni Paula ang pinto. Hindi niya sinasadya, ngunit ang mahinang tunog ng pagtama nito sa dingding ay sapat na upang maputol ang kanilang pag-uusap. Mabilis siyang umurong palayo. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa loob ng kanyang dibdib. "Magnanakaw? Hindi. Hindi ako magnanakaw." Biglang bumukas ang pinto. Si Adam ay nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi niya maipaliwanag. Isang galit na nagmumula sa pagkalito at takot na baka ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay isang kasinungalingan. Sa likod niya, nakangisi sina Doña Everly at Try, parang mga buwitre na handang lumamon sa bangkay ng isang relasyon. "Paula," tawag ni Adam. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Sabihin mo sa akin na hindi totoo ang sinasabi nila. Sabihin mo sa akin na wala kang kinalaman sa asawa ko." Tumingin si Paula kay Adam. Ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi siya makapagsalita. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na hindi rin niya maintindihan? Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Ang peklat na iyon, ito ba ang dahilan kung bakit siya narito? Ito ba ang dahilan kung bakit pakiramdam niya ay may bahagi ng kanyang pagkatao ang pag-aari ng iba? "Hindi ko alam, Adam," bulong ni Paula. Ang boses ay tila isang iyak na hindi mailabas. "Hindi ko alam kung sino ako, pero ang alam ko, hindi ako magnanakaw." "Talaga?" sabat ni Cry habang iniaabot ang dokumento kay Adam. "Kung ganoon, bakit mo tinatago ang lahat? Bakit ka pumasok sa mansyong ito gamit ang mukha ng isang patay?" Lumapit si Adam, kinuha ang dokumento mula sa kamay ni Cry. Habang binabasa niya ito, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang bawat linya sa papel ay tila isang saksak sa kanyang puso. Ang petsa, ang pangalan ng ospital, ang mga detalye ng operasyon, lahat ay tugma sa panahon kung kailan nawala si Ariela. "Ilabas niyo siya," utos ni Adam. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, tila isang hatol na walang puwang para sa pag-apela. "Adam, pakinggan mo ako." Pagsusumamo ni Paula, sinusubukang abutin ang kamay ni Adam, ngunit umiwas ito. "Umalis ka," ulit ni Adam. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa kanya. "Bago pa ako mawalan ng pasensya at gumawa ng bagay na pagsisisihan ko." Ang bawat salita ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang balat.
Ang mundo ni Paula ay tuluyang gumuho. Ang mga bata, ang mansyon, ang pag-asang makilala ang sarili, lahat ay bawi na. Habang naglalakad si Paula palabas ng mansyon, ang ulan ay nagsimula ng bumuhos. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila mga luha ng langit na nakikiramay sa kanyang pagbagsak. Walang dalang gamit, walang patutunguhan, dala lamang niya ang isang masakit na katotohanan. Ang kanyang pagkatao ay isang malaking bugtong na nakabaon sa dugo ng nakaraan. Sa gitna ng ulan, narinig niya ang isang mahinang iyak. Huminto siya at lumingon. Si Kenji, Sky at Ellen ay nakadungaw sa bintana ng kanilang silid. Ang kanilang mga maliliit na kamay ay nakadikit sa salamin. Nagpapaalam sa isang mommy na hindi nila alam kung kailan pa babalik. Nangako si Paula sa kanyang sarili sa sandaling iyon. Hindi ito ang katapusan. Kung siya man ay isang magnanakaw sa mata ng iba, sisiguraduhin niyang mababawi niya ang kanyang dignidad kahit pa ang kapalit nito ay ang pagsugod sa mismong apoy na sumunog sa kanyang nakaraan. Habang lumalayo siya sa mansyon, isang itim na kotse ang huminto sa kanyang tabi. Ang bintana ay bumaba at bumungad ang mukha ni Ciadelli. Sumakay ka, Paula. Bulong ng matanda. Dadalhin kita sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Doon mo malalaman ang katotohanan na pilit nilang itinatago. Ang ulan sa labas ay tila walang habas na humahampas sa bintana ng sasakyan, kasabay ng bawat patak ng luha na hindi na mapigilan ni Paula. Ang mansyon, na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin, ay tila isang magandang bilangguan na ngayon ay nagtulak sa kanya palabas sa gitna ng unos. Tia Deli, bakit niyo ginagawa ito? Tanong ni Paula. Ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa lamig at matinding pagkalito. Kung totoo ang sinabi nila, kung ang bahagi ng katawan ko ay kay Ariela, bakit hindi ko siya maalala? Bakit ang nararamdaman ko ay parang ako talaga siya? Hindi agad sumagot si Tia Deli. Ang matanda ay nakatingin lamang sa daan. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela ay tila bakal sa katatagan. Ang tanging liwanag sa loob ng sasakyan ay ang paminsan-minsang pagkurap ng mga ilaw ng kalsada na nagbibigay ng anino sa kanyang mukha. Ang puso, Paula, ay hindi lamang isang organ na nagbobomba ng dugo. Sagot ni Ciadelli sa wakas, ang boses ay seryoso at malalim. May mga alaalang hindi nakabaon sa utak, kundi sa bawat selula ng iyong pagkatao. Ang operasyong ginawa sa iyo 5 taon na ang nakalilipas ay hindi lamang pagliligtas ng buhay. Ito ay isang paglilipat ng isang kaluluwang puno ng mga lihim. Huminto ang sasakyan sa isang maliit at abandonadong klinika sa gilid ng isang liblib na barangay. Ang paligid ay nababalot ng makapal na damo at ang gusali ay tila matagal nang hindi dinadalaw ng tao. Ang amoy ng lumang gamot at alikabok ay agad na sumalubong sa kanila pagpasok. Dito, bulong ni Tia Deli, dito nangyari ang lahat. Ang taong nag-opera sa'yo ay hindi basta-basta doktor. Siya ang kaibigang matalik ni Doña Everly na tumanggap ng malaking halaga para burahin ang pagkatao mo. Habang naglalakad sila sa madidilim na pasilyo, ang bawat yabag nila ay naglalabas ng tunog sa sahig na gawa sa kahoy. Huminto sila sa isang silid na may nakasulat na archive. Binuksan ni Ciadelli ang pinto gamit ang susi na ibinigay niya kay Paula noon pa man. Sa loob, ang mga cabinet ay punong-puno ng mga folder na may alikabok. Kumuha si Ciadelli ng isa at inabot ito kay Paula. Basahin mo, ito ang file ng pasyenteng X na tinawag nilang Paula. Nanginginig ang mga kamay ni Paula habang binubuksan ang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga ulat ng operasyon, mga larawan ng X-ray, at higit sa lahat, isang sulat kamay na hindi sa kanya. Ang pasyente ay hindi nagpakita ng anumang pag-asa ng paggaling ng alaala. Ang pag-inject ng memory suppression drugs ay naging matagumpay. Siya ay hindi na kailanman magiging si Ariela.
Mula ngayon, siya ay si Paula. Napaluhod si Paula sa sahig. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Hindi siya nakatanggap lamang ng organ, siya ay ginawang isang bagong tao sa pamamagitan ng sapilitang paglimot at droga. Ang dahilan kung bakit siya kamukha ni Ariela ay hindi dahil sa operasyon. Siya ay si Ariela. Ako si Ariela. Bulong niya. Ang boses ay punong-puno ng sakit at puot. Tama ka, sabi ni Tia Deli habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang likod. Pinatay nila ang pagkatao mo para hindi mo na sila magawang singilin sa kanilang mga krimen. Ginamit nila ang iyong pagkawala para kumbinsihin si Adam na ikaw ay patay na at nang sa gayon ay maikasal si Christ sa kanya at makuha ang yaman ng pamilya. Isang matinding puot ang bumalot kay Paula. Ang mga luha na kanina ay dulot ng lungkot ay napalitan ng apoy ng paghihiganti. Ang lahat ng pagmamahal na ibinigay niya sa mga bata, ang lahat ng pagsasakripisyo na ginawa niya para kay Adam, lahat iyon ay tila naging isang malaking pagkakamali dahil sa kasinungalingan ng ibang tao. Bakit niyo lang ngayon sinabi sa akin? Tanong ni Paula. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matinding galit. Dahil ngayon ka lang handa, sagot ni Tia Deli. Hindi mo mailalaban ang katotohanan kung ikaw mismo ay walang lakas ng loob na tanggapin ang iyong nakaraan. Ngayon, kilala mo na ang iyong sarili. Handa ka na bang bumalik at bawiin ang lahat ng ninakaw sa iyo? Tumayo si Paula. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-aalinlangan ay ngayon ay matalim at puno ng determinasyon. Hindi na siya si Paula ang yaya. Siya ay si Ariela, ang babaeng handang sunugin ang mansyon para makuha ang hustisya na nararapat para sa kanya at sa kanyang mga anak. Babalik ako, matigas na sabi ni Paula. At sisiguraduhin kong ang bawat taong nagpahirap sa akin ay luluhod sa harap ko, humihingi ng patawad na hindi ko kailanman ibibigay. Ngunit sa labas, narinig nila ang tunog ng mga sasakyan. Ang mga ilaw ng mga flashlight ay nagsimulang sumilip sa mga bintana. Ang mga tauhan ni Doña Everly ay natunto ng kanilang kinaroroonan. Mabilis! Sigaw ni Tia Deli. Dumaan tayo sa likod. Ngunit huli na ang lahat. Ang pinto ay marahas na bumukas at sa harap nila ay nakatayo si Adam, kasama si Cry. Ang mga mata ni Adam ay puno ng pagkalito, ngunit ang kanyang baril ay nakatutok sa kanila. Ariela? Tanong ni Adam. Ang boses ay puno ng kawalang paniwala. Sino ka ba talaga? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong ng lumang klinika ay tila mga segundong pilit na humahabol sa kanilang buhay. Nakatayo si Adam sa pintuan. Ang kanyang mukha ay isang canvas ng matinding kalituhan at galit. Ang baril na hawak niya ay nanginginig, hindi dahil sa kawalan ng lakas, kundi dahil sa bigat ng katotohanang unti-unti niyang napagtatanto. Adam, huwag kang maniniwala sa kanila. Sigaw ni Cry mula sa likuran. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay gumuho sa isang iglap. Ang babaeng iyan ay isang impostor na nagpapanggap na asawa mo para makuha ang yaman mo. Tumingin si Paula o si Ariela kay Adam. Hindi na siya ang Paula na yumuyuko sa harap ng mga pangungutya. Sa bawat hibla ng kanyang pagkatao, ang mga alaala ay bumabalik na parang isang baha. Ang hapdi ng pagkahulog niya sa dagat, ang malamig na boses ng doktor at ang huling halik ni Adam bago siya naglaho. Tumingin ka sa mga mata ko, Adam, mariing sabi ni Ariela. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay may dalang awtoridad na tila galing sa ilalim ng dagat. Hindi mo kailangan ng papel. Hindi mo kailangan ng mga dokumentong inimbento ng mga taong ito. Ang puso mo ang nagdala sa akin pabalik sa mansyon mo at ang puso mo ang nakakaalam kung sino ang nasa harap mo. Dahan-dahang ibinaba ni Adam ang baril. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kumpirmasyon sa mukha ni Ariela.
Sa bawat peklat, sa bawat pagkislap ng kanyang mga mata, at sa kakaibang paraan ng kanyang pagtitig na siya lamang ang nakakakilala. Ariela? Ang tawag ni Adam, isang bulong na tila galing sa isang panaginip na ayaw niyang magising. Adam! Huwag kang magpadala sa acting niya. Sigaw ni Cry, at sa isang mabilis na kilos, hinablot nito ang baril mula sa kamay ni Adam. Sa gitna ng kaguluhan, ang baril ay kinalabit. Bang! Ang tunog ng putok ay yumanig sa loob ng silid. Hindi si Ariela ang tinamaan, kundi ang poste ng kisame na bumagsak sa pagitan ni Cry at Adam. Ang usok at alikabok ay bumalot sa buong paligid. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na hinila ni Chadeli si Ariela patungo sa lagusan sa likod ng gusali. Hindi tayo pwedeng mamatay dito, sigaw ni Chadeli. Habang tumatakbo sila sa gitna ng maputik at madilim na kagubatan, naririnig nila ang mga sigaw ni Adam na tinatawag ang pangalan ni Ariela. Ngunit ang boses ni Adam ay tila nalulunod na sa ingay ng kulog at kidlat. Pagdating nila sa main kalsada, isang pamilyar na kotse ang huminto. Ito ay ang sasakyan ni Doña Everly. Ang matanda ay lumabas, may dalang mga tauhang armado. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kamatayan. Akala niyo ba ay makakatakas kayo? Wika ni Doña Everly. Ang kanyang ngiti ay tila isang demonyo. Ariela, kung hindi kita napatay 5 taon na, ang nakalilipas, sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, wala nang matitirang alaala mo sa mundong ito. Itinutok ng mga tauhan ang kanilang mga armas kay Ariela at Tia Deli. Ang paligid ay naging tila isang arena ng kamatayan. Ngunit bago pa man makaputok ang mga ito, isang malakas na ilaw ng sasakyan ang bumulag sa kanila. Ang sasakyan ni Adam ay humarurot at humarang sa gitna ng 2 panig. Bumaba si Adam. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo at galit. Hinarap niya ang kanyang ina. Tama na, Mami. Tama na ang kasinungalingan. Adam, umalis ka dyan. Sigaw ng matanda. Hindi, sagot ni Adam. Kung kailangan mong pumatay, patayin mo na rin ako kasama niya. Dahil kung ang asawa ko ay hindi karapat-dapat mabuhay, wala na rin akong dahilan para magpatuloy. Ang bawat salita ni Adam ay tila isang sampal sa mukha ni Doña Everly. Sa gitna ng ulan, ang pag-ibig na akala nila ay naglaho na, ay muling nagliyab. Si Ariela, sa gitna ng mga tauhan na nakapalibot sa kanila, ay dahan-dahang lumapit kay Adam. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng 5 taon na pagkakahiwalay, sa kabila ng lahat ng pagtataksil, ang kanilang mga kamay ay nagtagpo. Ang init ng kanilang mga balat ay tila isang apoy na tumunaw sa yelo ng nakaraan. Ngunit ang katahimikan ay nabasag muli ng isang masamang balita. Mula sa cellphone ni Adam na biglang tumunog, isang tawag mula sa ospital. Sir Adam, si Ellen po. Ang kanyang kondisyon ay lumala. Kailangan na po niya ng emergency surgery ngayon din. Ang mundo ni Ariela at Adam ay tila huminto. Ang kanilang pagtitinginan ay napalitan ng takot, ang awayan, ang paghihiganti, at ang puot. Lahat ay naging walang halaga sa harap ng panganib na nagbabanta sa buhay ng kanilang anak. Ariela, bulong ni Adam, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Kailangan nating iligtas si Ellen. Kahit ano pa ang mangyari, iligtas natin ang anak natin. Sumakay sila sa sasakyan, iniiwan si Doña Everly at Troy na naiwang nakatayo sa gitna ng ulan. Ang kanilang mga plano ay tila natunaw na parang abo. Habang bumabiyahe sila patungo sa ospital, ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, isang simbolo ng isang panibagong simula. O marahil, isang huling pagkakataon bago ang lahat. Pagdating sa ospital, ang mga doktor ay tumatakbo na sa paligid. Si Ellen ay nakahiga sa stretcher. Ang kanyang mukha ay maputla at walang malay. Ariela, tawag ng doktor na tumingin sa kanya.
Ikaw lang ang posibleng match para sa emergency transplant na kailangan ni Ellen. Ang iyong dugo at organ ay ang tanging makakapagligtas sa kanya. Tumingin si Ariela kay Adam. Ang pagpili ay malinaw. Ang kanyang buhay para sa buhay ng kanyang anak. Ang hangin sa loob ng operating room ay tila yelo. Matalim, malamig at punong-puno ng tensyon. Sa labas ng pintong ito, nakatayo si Adam. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang bawat ugat sa kanyang braso ay tila sasabog sa tindi ng kanyang pangamba. Ilang sandali lang ang nakalipas, nakita niya ang pagngiti ni Ariela sa kanya bago ito dinala sa loob. Isang nangiting punong-puno ng pag-asa. Isang ngiting nagsasabing handa nitong ibigay ang lahat para sa kanilang anak. Ariela, pangako, babawi ako. Bulong ni Adam sa kawalan. Ang bawat patak ng orasan sa dingding ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Sa kabilang bahagi ng gusali, sa isang pribadong silid, nakaupo si Doña Everly. Ang kanyang mukha ay hindi na mapinta. Ang kanyang mga plano, ang kanyang mga alyansa kay Try, ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan ay unti-unting gumuho. Ang mga pulis ay nasa lobby na, hinihintay lamang ang paglabas ng mga doktor upang formal na ipaabot ang warrant of arrest para sa kanya at sa mga tauhang sangkot sa pagtatangka sa buhay ni Ariela 5 taon na ang nakalilipas. Samantala, sa loob ng operating room, ang mga monitor ay naglalabas ng tunog na tila nagbibilang ng bawat pintig ng puso. Ang operasyon ay masalimuot. Ang paglilipat ng bahagi ng organ mula sa ina patungo sa anak ay isang karera laban sa oras. Ang bawat galaw ng mga siruhano ay may kasamang matinding ingat. Bumababa ang blood pressure ng pasyente. Sigaw ng isang nurse. Ang boses na yon ay tila isang kidlat na tumama sa pandinig ni Adam sa labas. Napatayo siya ng mabilis. Ang kanyang mga paa ay gustong sumugod sa loob. Ngunit alam niyang wala siyang magagawa, kundi ang maghintay at magtiwala. Sa loob ng kanyang gunita, bumalik ang lahat. Ang bawat sandali na pinagtabuyan niya si Paula, ang bawat mapait na salitang binitawan niya sa babaeng akala niya ay impostor, ay bumabalik sa kanya bilang isang matalas na pagsisisi. Napagtanto niya na si Paula, si Ariela, ang laging nandyan. Ang pagmamahal nito ay hindi nagbago. Kahit pa ang sarili nitong pagkakakilanlan ay ninakaw at itinapon sa limot. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Ang bawat minutong lumilipas ay isang pagsubok sa pananampalataya. Sa bawat sandali ng katahimikan, nanalangin si Adam, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Panginoon, huwag ninyo silang kunin sa akin. Huwag ninyong hayaang ang huling alaala ko kay Ariela ay ang pagtataboy ko sa kanya palabas ng bahay. Biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang pangunahing siruhano. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit bakas ang isang maliit na bahid ng relief. Ang operasyon ay matagumpay, wika ng doktor. Si Ellen ay nasa stable na kondisyon at si Ariela, siya ay kasalukuyan ng ginigising. Nagtagumpay tayo. Ang bawat tensyon sa katawan ni Adam ay biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding pag-iyak. Ang unang beses na umiyak siya ng ganito kalakas sa harap ng ibang tao. Hindi na siya ang makapangyarihang negosyante. Siya ay isang ama at isang asawang muling binigyan ng pagkakataon. Pagkalipas ng ilang oras, sa loob ng recovery room, dahan-dahang idinilat ni Ariela ang kanyang mga mata. Ang liwanag sa loob ng silid ay tila masyadong matindi, ngunit nang makita niya ang mukha ni Adam sa kanyang tabi, ang lahat ay naging payapa. Hinawakan ni Adam ang kamay ni Ariela. Dahan-dahan itong hinalikan. "Pinatawad mo ba ako?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin si Ariela kay Adam. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng pagmamahal. "Ang puso ko ay hindi nakakalimot, Adam. At ang puso ko ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon.
Hindi kita kailangang patawarin dahil sa puso ko. Kailanman ay hindi kita kinalimutan. Sa kabila ng mga pader ng ospital, narinig nila ang tunog ng mga sirena ng pulis. Ito na ang katapusan ng lahat ng kanilang pagdurusa. Ang hustisya ay darating at ang mga kasinungalingan ay tuluyan ng malilibing. Ngunit bago ang lahat, may isang huling sorpresa. Pumasok si Chadeli sa silid. Bit-bit ang isang maliit na kahon. Ariela, Adam, may natagpuan ako sa basement ng lumang klinika. Hindi lang cassette tape ang kinuha nila sa iyo noon. May isa pang bagay na itinago nila sa takot na baka mahanap mo. Binuksan nila ang kahon. Sa loob, isang lumang diary ni Ariela. Ang diary na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng korupsyon ni Doña Everly at ng mga kasunduan nito sa mga doktor. Ito na ang huling piraso ng ating katotohanan, sabi ni Adam habang tinitingnan ang diary. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtatagumpay, isang anino ang nanatili sa labas ng pinto. Si Cry, na nakatakas sa mga pulis, ay nanonood sa kanila. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng isang huling uri ng puot. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon niya, at sa mansyong ito, ang pagtatapos ay hindi darating nang walang kasamang huling trahedya. Ang bawat anino sa pasilyo ng ospital ay tila sumasayaw sa ilalim ng malamlam na ilaw, ngunit sa loob ng recovery room, ang hangin ay puno ng kapayapaan. Pinagmamasdan ni Ariela ang maamong mukha ni Adam habang natutulog ito sa tabi ng kanyang kama. Ang pagod at mga luhang binitiwan nito kanina ay bakas pa sa kanyang mga pilikmata. Dahan-dahan, itinulak ni Ariela ang kanyang kamay upang haplusin ang buhok ng lalaki. Sa bawat dampi, tila bumabalik ang mga piraso ng kanyang pagkatao na dati ay nakabaon sa dilim. Hindi na niya kailangan ng cassette tape o diary. Ang tibok ng puso ni Adam ang pinakamalinaw na patunay na siya ay tahanan na. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag. Isang mahinang pagkalabit sa pinto ang nagpabalik sa kanyang ulirat. Hindi ito ang mga nurse. Ang tunog ay tila sinadya. Isang mabagal at ritmikong pagpindot sa doorknob. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi si Chadeli ang pumasok, kundi isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse. Isang nurse na hindi kailanman nakita ni Ariela sa loob ng ospital na ito. Ang kanyang mga mata ay nakatago sa ilalim ng maskara at puting sombrero, ngunit ang kanyang tindig ay pamilyar. Si Cry. Hawak nito ang isang syringe na may lamang likidong kulay pilak. Walang ingay, walang babala. Ang bawat hakbang nito sa sahig ay tila isang maninila na handang tapusin ang kanyang biktima. Akala niyo ba ay tapos na ang laro? Pabulong na wika ni Cry. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na umaalingaw-ngaw sa silid. Ang hustisya ay para lamang sa mga taong may buhay na magpapatuloy, pero kayong dalawa. Kayo ay dapat nang maging bahagi ng nakaraan. Dahan-dahang lumapit si Cry sa dextrose na nakakabit kay Ariela. Ang bawat galaw nito ay may kasamang malupit na determinasyon. Itinutok niya ang dulo ng syringe sa tubo ng gamot. Ngunit bago pa man niya maipindot ang laman nito, isang kamay ang mabilis na humawak sa kanyang pulso. Si Adam. Gising na pala ito. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng galit na kailanman ay hindi pa nakikita ni Cry. Sapat na, Cry, wika ni Adam. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat na nagpatigil kay Cry. Adam, bitawan mo ako! Sigaw ni Cry, pilit na kumakawala. Hindi mo maintindihan. Mahal kita. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Ang pag-ibig ay hindi isang sumpa na kailangang ipilit. Sagot ni Adam habang pilit na inilalayo ang syringe sa kamay nito. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, aksidenteng tumama ang syringe sa sahig at nabasag. Ang likido ay kumalat. Naglalabas ng isang nakakasulasok na amoy ng kemikal. Umalingaongaw sa pasilyo ang nagmamadaling yabag ng mga gwardiya. Ilang sandali pa,
Sumunod ang mga pulis, mabilis na pumasok sa silid, habang ang sinag ng kanilang mga flashlight ay gumuguhit ng nakakasilaw na liwanag sa bawat sulok. "Huminto kayo!" Sigaw ni Try. Nanginginig ang boses sa matinding desperasyon. Sa isang iglap, dinampot niya ang matulis na tipak ng basag na salamin na nakahandusay sa tabi ng mesa. Mahigpit niya itong hinawakan at itinaas bilang panakot. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at kawalan ng pag-asa. Walang lalapit. Muli niyang sigaw habang paatras na humakbang. Sapat na ang lahat ng ito. Kung hindi ko makukuha ang buhay na gusto ko, bakit pa dapat magkaroon ng masayang wakas ang iba? Napatigil ang lahat sa kanilang kinatatayuan. Walang sino man ang nangahas na gumalaw habang ang tensyon ay bumalot sa buong silid. Tanging ang mabibigat na paghinga ni Cry at ang mahinang ugong ng mga ilaw ang maririnig sa nakakabinging katahimikan. Kitang-kita sa kanyang muka ang pagkawasak ng lahat ng kanyang mga pangarap. At sa mga matang iyon ay naroon ang isang taong wala nang alam na ibang landas, kundi ang desperadong pagkapit sa natitira niyang kontrol. Si Ariela, sa kabila ng panghihina, ay dahan-dahang bumangon. Lumapit siya kay Cry, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng nakaranas ng lahat ng sakit na maaring iparanas ng mundo. "Cry," tawag ni Ariela. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may dalang awtoridad. Ang paghihiganti ay isang apoy. Sa simula, akala mo ay ikaw ang nagpapaapoy nito. Pero sa huli, ikaw ang unang tutupukin nito. Tingnan mo ang sarili mo. Pagod ka na, hindi ba? Napatigil si Try. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang salamin na hawak niya ay dahan-dahang bumaba. Nakita niya ang kanyang sarili sa salamin ng cabinet. Isang babaeng puno ng pait, malayo na sa babaeng dati ay hinahangaan ng lahat. "Hindi mo alam ang sakit," bulong ni Cry. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak. Ang mawalan ng lahat, ang makita kang minamahal niya, habang ako ay naghihintay lang sa dilim. "Hindi mo mawawala ang isang bagay na hindi naman talaga naging iyo mula sa simula," sagot ni Ariela. Sa isang mabilis na kilos, binitawan ni Cry ang salamin at bumagsak sa sahig, humahagulgol na parang isang batang nawawala. Ang mga pulis ay mabilis na lumapit at pinusasan siya. Walang laban, walang sigaw. Ang puot na dati ay bumabalot sa kanya ay napalitan ng isang malalim at nakakasakit na katahimikan. Habang inilalabas si Try sa silid, tumingin ito kay Adam ng huling beses. Walang galit, walang puot, tanging pagsisisi lamang. Pagkasara ng pinto, naiwang mag-isa sina Adam at Ariela. Ang bawat tunog sa ospital ay unti-unting nawawala. Tila ang mundo ay nagbibigay ng espasyo para sa kanila. "Tapos na," bulong ni Adam habang niyayakap ng mahigpit si Ariela. "Tapos na ang lahat," sagot ni Ariela. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa dibdib ni Adam. "Ngayon, sa wakas, sisimulan na natin ang tunay na buhay." Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang nananatili sa isipan ni Ariela. Ang diary ni Chadeli na naiwan sa mesa. Binuksan niya ito at sa huling pahina, may nakasulat na isang mensahe mula sa kanyang sarili. Isang mensaheng isinulat niya noong siya ay si Paula pa lamang. Kung nababasa mo ito, Ariela, ibig sabihin ay nahanap mo na ang sarili mo. Ngunit tandaan mo, ang pagbabalik ay hindi lamang pagbawi sa nakaraan, kundi pagbuo ng isang hinaharap na hindi nakatali sa anumang kontrata. Napangiti si Ariela. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng luha, ang lahat ng pagkakamali, lahat ay naging bahagi ng isang magandang simula. Ang mga araw sa mansyon ay unti-unti nang bumabalik sa dati. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat sulok ay puno ng liwanag na dati ay nilamon ng dilim. Ang mga bulaklak sa hardin ay mas matingkad ang kulay, at ang bawat haplos ng hangin ay tila isang awit ng paglaya. Si Ellen kasama sina Kenji at Sky
ay muling naglalaro sa ilalim ng malaking puno ng narra. Ang kanilang mga halakhak ay parang musika na nagbibigay ng buhay sa bawat hibla ng mansyon. Sa balkon, nakatayo si Ariela. Suot ang isang simpleng puting bestido. Ang kanyang muka ay payapa at puno ng kagalakan na hindi na kailangang itago. Lumapit si Adam sa kanyang likuran. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang yumakap sa baywang ni Ariela. Ang init ng kanyang yakap ay isang paalala na hindi na ito isang panaginip. Ito ay ang katotohanang matagal na nilang pinaghirapan. Nag-iisip ka na naman, bulong ni Adam sa kanyang tainga. Ang boses nito ay puno ng pagmamahal na tila ba sa bawat paglipas ng oras, lalo pang lumalalim. Iniisip ko lang kung gaano kabilis ang panahon, sagot ni Ariela, habang sumasandal sa balikat ng asawa. 5 taon ang nawala sa atin. 5 taon ng paglimot, ng sakit, at ng paghahanap sa sarili. Pero kung yun ang kailangang bayaran para maging mas buo ang ating pagkatao, gagawin ko ulit ito ng paulit-ulit. Hinarap siya ni Adam. Tiningnan niya ang mukha ng babaeng kanyang pinakamamahal, ang babaeng dumaan sa apoy upang makabalik sa kanya. Hindi mo na kailangang magbayad pa. Mula ngayon, ang tanging kailangan mong gawin ay ang maging masaya. Wala ng kontrata, wala ng mga lihim, tayo na lang, ang mga bata at ang hinaharap na tayo ang bubuo. Sa malayo, natanaw nila ang pagdating ng sasakyan ni Chiadelli. Kasama nito ang ilang mga gamit mula sa lumang klinika na kailangang iligpit. Ang matanda ay lumabas ng sasakyan, dala ang isang nangiting hindi na mapapawi. Ariela, Adam, tawag ni Chiadelli. Handa na ang lahat para sa muling pagpapakasal ninyo. Ang mga bata ay sabik na ring maging flower girls at ring bearer. Napangiti si Ariela. Ang muling pagpapakasal ay hindi lamang isang seremonya. Ito ay ang pagsasara ng isang lumang libro at ang simula ng isang bagong kabanata. Ito ay ang patunay na ang pag-ibig, kapag tapat at busilak, ay laging mahanap ang paraan para umuwi. Habang papalapit ang araw ng kanilang kasal, ang mansyon ay muling napuno ng buhay. Ang mga tao sa paligid, ang mga katulong na dati ay takot sa awtoridad ni Doña Everly, ay ngayon ay masaya na sa bagong simoy ng hangin. Si Doña Everly at Shry sa loob ng kanilang mga selda ay naging mga alaala na lamang ng isang masakit na nakaraan. Mga paalala na ang bawat maling gawain ay laging may katapat na paniningil. Ngunit sa gitna ng lahat, ang pinakamahalagang aral na natutunan ni Ariela ay hindi galing sa yaman, kundi sa simpleng pagyakap sa katotohanan. Ang kanyang pagkatao ay hindi nakasalalay sa isang pangalan o sa isang mukha. Ito ay nakasalalay sa kung paano niya pinili ang magmahal sa kabila ng lahat ng kawalan. Sa huling gabi bago ang kanilang kasal, naupo si Ariela sa tabi ng dagat. Ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang. Ang tunog nito ay tila isang yakap na nagpapakalma sa kanyang isipan. Dito niya unang natagpuan ang kanyang sarili noong siya ay wala pang alaala. At dito rin niya pinalaya ang huling bahagi ng sakit na naiwan sa kanyang puso. Tapos na ang paghahanap, bulong niya sa dagat. Nahanap ko na ang daan pauwi. Paglingon niya, nakita niya si Adam na naglalakad patungo sa kanya. Bit-bit ang isang maliit na kandila at ang kanyang kamay na handang gumabay sa kanya sa dilim. "Handa ka na ba?" tanong ni Adam. "Handang-handa na," sagot ni Ariela. Magkahawak kamay silang naglakad pabalik sa mansyon habang ang buwan ay nagbibigay ng liwanag sa kanilang tatahakin. Ang nakaraan ay mananatiling alaala, ngunit ang hinaharap ay isang canvas na puno ng kulay na sila mismo ang pipinta. Ang kanilang pag-ibig ay hindi na isang kontrata. Ito ay isang pangako. Isang pangakong hindi kayang burahin ng limot, hindi kayang alisin ng oras at hindi kayang sirain ng sinuman.